Dahilan ng pagpapauwi sa import ng Northport na si Taylor Jans na nagtala ng halos triple-double sa unang bakbakan, inilabas ni Coach Bonnie Tan. Lagay ng kanyang injury ng aksidenteng makamangga si Poy Eram, ibinandera ni Chris Nuzam. Gilas Pilipinas, isa sa mga inaalala ni Chris sa kasalukuyan, at ang SBP inaming hindi sila kontento sa lagay ng Gilas habang inilabas din niya ang target sa hinaharap. Tutukan natin ng lahat ng yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Sa kabila ng solid na performance kung saan nagtala ng 36 points, 16 rebounds at 9 assists versus TNT, nagdesisyon ng Northport na si Bakin pauwiin si Taylor Jans. Tanong, ano ang totoong rason? Bakit kailangan pauwi ng import na may magandang kartada? Tutukan natin ang sinabi ni Coach Bonnie sa report ng PBA.ph. Inside presence talaga kailangan ng team with JM Calma still out with injury. Actually, medyo matagal-tagal na deliberation yon with management bago umabot sa final decision. Okay, so base sa pahayag ni Coach Bonnie Tan, inside presence ang kailangan nila. Kaya kahit nagtala ng magandang performance si Taylor Jans, baliwala lang yon, kailangan niyang umuwi talaga. Ito yung valid reason nila para ibalik si Venky Joyce. Yung dati nilang import, di ba? So kay Joyce kasi nakarating sila sa quarterfinals last season. So inisip siguro nila na bukod sa kailangan nila ng tao sa gitna, baka ngayon mas maganda yung mararating nila kasi nga alam na ni Joyce ang galaw ng mga kasama at makasakali na mas mag-level up ang laro nila hanggang sa maulit ang pag-akyat nila sa quarterfinals ngayong conference. Kumpara kay Taylor Jans, nagtala ng 23.9 points, 15.1 rebounds, 5.6 assists, 1.8 steals and 2.3 blocks sa loob ng 41.2 minutes na paglalaro. Etong si Venky Joyce, may laman, di ba? Pero hindi mo lang kasi pwedeng isang tabi ng basta-basta yung kinamado ni Taylor Jans. Malaki din yun eh. Ang siste, ibang kailangan talaga ng Northport. Kung siniba kaagad ng Northport si Taylor Jans, nagtamo naman ng injury si Chris Nuzam ng Meralco sa laban ng grupo sa TNT Tropang Giga. At sa panayam ng media, kaagad na binura ni Chris ang pagkabahala ng karamihan sa kanyang kalagayan. Narito ang kanyang pagsisiwalat. Tutukan natin ang sinabi ni Chris sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Injury-wise, magiging okay ako. Magtatagal bago malis sa mga ganitong injury. Pero ganun pa man, gagawin ko ang kaya kong gawin para maging available sa susunod na laban. Kung hindi sa susunod na laban, siguro sa hinaharap. Positibo naman ang pananaw ni Chris Nuzam. Actually, dapat lang kasi ang laki ng kailangan niyang gawin sa team. Hindi lang sa Meralco kundi maging sa Gilas Pilipinas. Ang nangyari kasi noong first quarter pa lang, nag-land si Poy Eram sa kaliwang leg ni Chris Nuzam. Dahilan para magtamo ng ganung injury. Sinubukan pa niya bumalik sa second quarter hanggang sa third quarter ng laban. Pero napilipit niya ulit yung bukong-bukong niya nang matapakan niya ang paa ni Poy Eram. Apologetic naman si Poy Eram. In fact, kinausap na niya yung tatay ni Chris tungkol sa issue. Ganon talaga sa bakbakan eh. Hindi mo alam kung kailan ka makakakuha ng injury. Luckily, ayon na rin kay Chris Nuzam, okay na siya. Gagawin niya umunong lahat para maging available siya sa mga susunod na laban. Pero hindi biro yun Ang sakit-sakit nun kasi makikita mo siya paika-ika kung maglakad eh. Ibig sabihin, iniinda niya talaga yun ngayon. Sistema, natalo pa sila. So, double block yun para sa kanya. Tambakan sila dun 93-73. Sa kabila ng pagiging positibo kahit may iniindang injury, hindi kinaila ni Chris Nuzam na inaalala niya ang kalagayan dahil sa paparating na EASL at sa susunod na window ng Asia Cup qualifiers. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Chris Nuzam sa report pa rin ni Ruben Terrado sa Spin. Pero kailangan mo rin tingnan siyempre yung big picture at kung gaano katagal ang panahon na meron tayo, di ba? Kasama ang EASL, pati na rin yung second window ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Gagawin ko talaga yung parte ko. Magre-rehab ako at susubukan kong makabalik sa team ng mas mabilis. Wala pa namang seryoso sa ngayon So tingin natin, kahit sa isip niya, hindi ganun kaseryoso yung lagay ng kanyang injury. Nag-aalala pa rin siya doon. Nag-aalala siya na baka hindi siya kagad makabalik. Sistema, kailangan talaga siya doon. Sa Meralco, of course, siyempre doon din sa EASL. At ang pinakamabigat, yung Gilas Pilipinas sa November. Second window na yun 2-0 na tayo nang talunin natin ang Hong Kong at Chinese Taipei. Ang susunod nilang kalaban, New Zealand at Hong Kong ulit. So malaking kawalan siya dito kasi isa siya sa aasahan ni Coach Tim Cone sa depensa, especially kalaban nilang New Zealand. So hopefully maaga yung maging recovery niya dito. Hindi sana tumagal. Kung tatagal kasi yan, mahirap. Magiging tatlo yung injured ng Gilas. Si Scotty, si Jamie at syempre siya yun. Mas mahirap yan sa parte ni Coach Tim Cone. Sa ngayon kasi parang wala naman siyang planong kumuha ng ibang players. Kasi nga iniisip niya yung chemistry ng team. Intact na yung Gilas ngayon So sana makabalik silang lahat doon. Kung iniisip ni Chris Nuzam ang kanyang kalagayan,
Inaamin naman ni SBP President Al Panlilio na hindi sila kontento sa pag-akyat ng Gilas sa World Rankings. Inilabas din niya ang totoong target sa hinaharap. Narito ang kanyang pasabog. Tutukan natin si SBP President Al Panlilio sa report ng SBP.ph. Ang pag-akyat sa FIBA rankings ay nangangahulugan lamang na ang Gilas at ang SBP ay gumagalaw sa tamang direksyon. Gayunpaman, hindi kami makukontento dito dahil gusto naming magpatuloy sa pagsulong at sana ay makabalik din sa Olympics. Marami nang naabot ang Gilas sa maikling panahon pero marami pang kailangan gawin. Malinaw yung target Olympics, makabalik ang Gilas Pilipinas sa Olympics. Sa susunod na Olympics, gagawin niya sa Los Angeles. So malaman natin kung ano magagawa talaga ng Gilas Pilipinas para makabalik tayo doon. Kasi hindi natin nagawa nung kumampanya tayo sa Latvia. Hopefully sa World Cup pa lang, katulad ng Japan, magawa na natin kaagad na umakyat sa Olympics para hindi na tayo dumaan sa OQT. Mas matindi kasi yung OQT So kung dadaan ulit tayo doon, delikado na naman, di ba? Bagamat alam natin na maganda yung hanay nila ngayon at 4 na taon na ikinasang programa ng SBP at ni Coach Tim Cone, mas mabuti talaga kung hindi na tayo dadaan sa Olympic Qualifying Tournament. At mangyayari lang yan kung magiging magandang kampanya natin sa susunod na World Cup. So guys, maraming salamat.